Good afternoon, guys. I'm going to make a video presentation about bunkering and what will be his draft after bunkering. But this time, I'm going to explain this in a Philippine language, which is Filipino. So just bear with me and thank you for your patience. Okay, I'll start. Ito yung situation na nagbabunker ang barko sa isang pantalan. Ang pangalan ng barko is MV Max Panama. Ano to siya? Panamax vessel. And ito yung present draft niya sa prior to bunkering is forward is 12.70, updraft is 18.80 in salt water, density ng 1.025. Find her departure draft after bunkering. Okay? So ito yung mga FO na ikakarga niya sa barko. So FO number 2, tig 240 each, port and starboard. Yung number 3, FOT, port and starboard din, tig ano sila, port 235, port and starboard. And yung number 4, fuel tank, is 470. Total na ikakarga mo is 1,420. Okay? Ito yung ano niya, LCG ng bawat compartment. So, yung FOT port, ito yung LCG niya. Yung starboard naman, ito yung LCG and so forth. Okay? So, ito yung, let's go to number 1. Okay? Ito yung drop niya. Initial drop niya sa forward is 12.70, updraft is 12.80. So, ang main drop niya is 12.75. Ang trim niya is 10 centimeters. Okay? So, with this main drop na 12.75, ano yung displacement niya? Ang kukunin natin dito yung LCF tsaka yung LCF lang. Tapos yung LPP, ito yung natin, LPP ng barko. So, kunin muna natin yung main drop nito ng 275 sa salt water. So, punta ka sa hydrostatic table. Okay, hydrostatic table. Punta ka rito. Ito, hydrostatic table. And 1275, no? Lagay mo dito 1275. 12.75. Okay. So, itong 1275, nito yung displacement, LCB, MTC, TPC, LCF. Ang hinanap natin is LCF is negative 0.07. Negative, ito, negative 0.07. Okay? Yun ang kailangan natin dito. Pero kinuha ko na rin to. Yung iba, pero ito yung kailangan natin, LCF. Tsaka yung LPP ng barko. Okay. LPP ng barko. Taka dito. LPP ng barko is 215. Or, dito mo siya makikita sa capacity table. Okay. Score mode, ito yung sa taas. Yung cargoes niya, LCG, ballast, freshwater, fuel oil, diesel oil. Ito yung light ship niya, yung LPP is ito. 215. Okay? So, balik tayo sa problema. So, dito na tayo sa number 3. So, number 3, kukunin natin yung mid center of flotation. Okay?
mid-center rotation. Take note na yung trim natin is 10 centimeters, yung LCF is negative 0.07. Okay? Yung LPP natin na 215. Ito yung kailangan natin. So, yung formula, pagkuha ng center of rotation, mid-center of rotation is trim times LCF over LPP plus your mean drop. Okay? So, transpose natin 0.10 trim times LCF, di mo na negative 0.07 over 215. So, multiply mo itong dalawa muna. Multiply mo yan, that will be negative 0.10. Okay? Ganito lang yan. Ito, no? Multiply natin, equals mo. Ay, sorry. Isa lang, equals. Click mo yung trim. Trim niya, click mo yan. Tapos multiply times your LCF. Labas niyan, negative 0.01 over LPP. Okay? So, divide mo yung dalawa. Equals ka rito. Click mo to. Divide mo sa LPP. Equals 0. Okay? Now, 0. Add mo yung mid-drop mo, 12.75 equals yung mid-center rotation is 12.75. Okay? So, ang displacement ito, pareho lang dito sa taas na 73348. Hindi pala natin nakuha yung displacement, no? 1275. 1275 displacement is 75347.5. 75347. 75347.75. Run off lang. Run off lang siya. Okay? Kaya 348. Ang LCB niya, tingnan natin, LCB should be negative 6.94. Negative 6.5494 LCB. Okay, negative 6.94. Tapos, ang kailangan pa isa, MTC. MTC is 97148. 97148. 97148. Run off lang, okay? So, balik tayo. Kompleto na tayo dito. Punta tayo sa number 5. Kukunin natin yung initial LCG. Kailangan natin to eh. So, ang formula, ito yung kailangan natin guys, no? Ang formula is trim times MTC times 100 over your tabulated displacement plus LCB. Okay? So, transpose natin, ano yung trim mo is 10 centimeters. Okay? Times MTC is 71.4648 times 100 over your displacement of this one. 75348. Okay? Plus your LCB. Ano yung LCB mo? Is negative 0.694. Okay. So, ang gagawin natin, transpose natin, multiply na natin itong tatlo.
click mo yan, equals. Sabi niya, trim. O, click mo yung trim mo. Ito. Tapos mo times MTC mo. Ito. Okay. Times sabi 100. So, put 100. Okay, kompleto na siya. Equals. So, yan ang magiging value niya. Over your displacement of 75348. It should be 348 or ito. Pwede na rin yan. Okay. So, divide mo itong dalawa. Equals. I'm sorry. Ito dapat. Equals. Ito pala. Equals. Click this one. Divide mo ito. Displacement. Then press enter. So, yan ang magiging value niya. Add mo to siya sa LCB of negative 6.94. So, ito, equals mo. Then, click this one. Says plus. Negative 6.94. Okay? Click mo lang to. And your initial LCG is negative 6.8110107. Okay? In a density of 1.025. So, number 5, punta ka sa number 6. Ituloy lang natin ito kasi ang supposed to be, kung iba yung density mo, ito magiging formal mo na gagamitin. Since pareho lang sila ng density, pakita na rin natin sa'yo paano gawin itong initial displacement. So, displacement times, dapat to local displacement to, local TD lang yan. Local density, halimbawa kung local density mo is 1. Kasi halimbawa dito, no? 1.022. Kung ang local density mo is 1.022, ito ilalagay mo siya dito. Para, ano mo siya, seawater na lalabas dito. Okay? So, tanggalin lang natin ito just para makita natin. So, yung displacement mo, which is this one, sa yung displacement is 75348, or ito, di pa na-interpolated to, times your local density of 1.025 over 1.025. Ang lalabas nito, pareho lang kay 75345 kasi pareho silang 1.025 na saltwater density. So, yan ang magiging initial displacement mo. Okay, so take note of this one at saka itong initial LCG. Okay? At saka yung initial displacement. Punta na tayo sa number 7. This is number 7. Ito siya. Itong number 7, pareho lang to siya sa load indicator mo. Meron kang compartment, weight, LCG, at saka LCG moment. Pareho lang yan. Okay? Pareho lang yan. So, ang una, ilagay mo yung initial displacement. Diba, na-compute na yung initial displacement natin, which is ito. Ilagay mo siya dito. Tapos yung initial LCG, yung kinompute natin sa number 8, number 5. So, yung initial displacement, initial LCG, ito siya, is negative 6.81107. So, dito, pasok siya rito. Tapos, lahat ng kinarga mo sa bunker,
yung compartment, tsaka yung weight niya, tsaka LCG, pasok mo yan siya rito. Okay? So, pasok yung compartment, yung weight niya, okay? Ito lahat weight, tsaka yung LCG. So, pasok mo yan siya dito. So, pasok na yan siya ditong tatlo. So, ang gagawin mo, yung weight, multiply mo sa LCG, ito magiging LCG moment. Okay, halimbawa ito. Equals weight times your LCG will be your LCG moment. So, ganun din dito. Equals weight times LCG will be your LCG moment. Okay? Dito naman, pareho lang sila. Okay? Then dito, equals ko ulit, weight times LCG, that will be LCG moment. Okay? Ganun din dito, equals weight times LCG, that will be your LCG moment. Tapos yung FOT number 4, equals ka uli, click the weight times LCG. Okay? So, meron ka ng LCG moment. So, lahat ng LCG moment mo, add mo lahat yan. So, ang formula is sum, equal sum is E27, letter E, and 27. Click mo yan hanggang dito sa E32. So, E34 hanggang E34. So, yun ang magiging total niya will be negative 48870.935. Ito namang weight, add all the weights. So, ito yun. Ganitong gawin yan. What you do, equals, okay, you write sum, then open parentheses, click mo to from here hanggang 34. Okay, 27 hanggang 34. Then you put open parentheses. See, na-highlight na yung column nito. Biniming simula sa 27 hanggang 34, i-add niya yan, automatic. Then you press enter. Yun magiging, ano niya ngayon, total weight niya. See? Meaning, okay, to give you an further example, let's say your initial displacement, ilan? Anong initial displacement mo? So, ito. Okay, click mo lang to. Then, add mo. Okay. Add mo yung total weight ng fuel. Total weight ng fuel is ito. Okay. Add mo lang to. Click mo yan. And press enter. Total niya is bakit iba? Okay? May add pa natin yung initial displacement. Okay, ulit. Equals
yung initial displacement mo is tama naman. Okay, initial displacement, add mo na to. Click mo lang yan, bawa. Plus, total weight mo ng total weight mo ng cargamento. Okay. Sana nawala. Ayun. Equals 76767. So, run off na tayo. Na-run off lang. Yan natin ulit para makita nyo. Numbers 75. Ayan, pareho na sila. Okay? Ganun lang. Tapos, ganun din to. Ang gawin mo lang para madali, click this one, copy, okay. Take note. Para madali ba? Para makita nyo. Ito yan siya, no? Or, kupahin na natin para, kasi siya eh. 7-1. Okay, pareho yan. Gawin mo. Equal to 1. Ba? Gawin mo. Click this one. Copy. Copy mo lang yan. Copy. Saan yung copy dito? Copy. Then click mo dito. Then paste. Ayun, lumabas siya. Hindi ka na hindi mo na or gusto mo. Okay. Gusto mo. Equals. Ba? Write the word sum. Open. Kasi highlight mo to simula rito hanggang dito. Ganyan sa 34. Then i-close mo. Then press enter. O, pareho lang siya. Run off lang siya dito, pero ito yung actual figure niya. Okay? Tapos, kukunin na natin yung final LCG. Okay? Final LCG is LCG moment, which is this one. LCG moment divide by displacement or final displacement. Ito siya. Okay? So, sundin natin yung formula. Total LCG moment or your total LCG moment is this one. Okay. Divided by your displacement. Final displacement is this one. Ang labas nila is negative 6. Your final LCG is negative 6254. Okay? So, gawin natin. Equals. Click mo to, your final LCG moment. Halimbawa, divide your final displacement. And there is negative 625. Ito siya, lumabas siya dito. Pareho. Okay? So, that is number 8. Punta na tayo ngayon sa number 9. Okay? Sa number 9, ganon din, kukunin din natin yung displacement. Itong final displacement na to
of 76727. Kung iba yung local density mo, gagawin natin to since pareho lang sila. So, ang magiging final displacement was ganun pa rin. 76, ito siya. 76767.8. Ano yung ano niya? Ano yung drop nito, yung final displacement nito. So, tingnan natin. Punta tayo sa ano yung final displacement niya? 767678. Okay? 7.8. Tama ba? So, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. 7.6. Tingnan natin. 7.6, 7.6, 7.8. 7.6, 7.6, 7.8. Okay? Press enter. So, ang drop niya is 12.971. 12.971. Ayun, 12.971. So, kukunin na natin yung value ng LCB, LCF, MTC, o TPC. So, let's start from LCB is negative 682. Negative 682. Okay, so run off. Tama. And LCF is 0.10. LCF is 0.10. So, run off lang to. Okay. 98 should be let's see. Tama ba? 10. Okay. Negative 0.10 if you run on top. Okay? Because next will be MTC. MTC is 97681. MTC is 97681. Okay? Then TPC is 64286. 64286. Okay? Okay, correct. Okay. So we go to 11. This one, pareho lang yan dito. The same lang. Para hindi tayo paakit-akyat ba. Then, this will be number 11. Okay? Sa 11, kukunin na natin yung trim ng barko after completion of katapos ng bunkering. So, tapos ng bunkering, kukunin na natin yung trim niya. To get the trim, formula is displacement times your final LCG minus your LCB over MTC times 100. So, yung final LCG natin, ito na yun siya. Final LCG is ito. So, ginawa ko lang 2 decimal. So, negative 625. LCB is negative 682. And yung ano pang kailangan nito, MTC mo, MTC is 97681. Okay? So, yun lang kailangan natin. So, i-transpose na natin yung formula. So, displacement, which is 76768. Ito, times your LCG minus LCB. Unahin mo natin itong dalawa, final LCG minus LCB. So, ito yung dalawa. So,
equals mo to. Final LCG, click mo yan. Then minus, sabi niya minus. Click mo to yung LCB. 057. Okay? Take note guys, dito pa lang sa dalawang ito, malalaman mo kagad kung sino yung nasa unahan, kung sino yung nasa likod. O who is forward and who is above, o kung sino yung nasa likod. Since ito yung mas malaking figure niya, ibig sabihin nasa unahan siya, ito nasa likod. Analyze mo lang itong dalawa. Malalaman mo kagad siya kung sino nasa likod, kung nasa sa unahan. Kung ito yung reference point mo, halimbawa, or say reference mo is the midship or midship, from midship you measure this going forward. Ito naman, midship going forward, measure mo. So, mas mahaba itong LCB kaysa final LCG, meaning nasa likod siya kaysa dito sa LCB. Anong istorya nito? Anong significant nito? Ang significant niyan is ito. If LCG is above o sa likod ng LCB, yung barko mo ay trim by the stern. Okay? Ulitin ko. If LCG ay nasa likod ng LCB, ang magiging trim ng barko ay trim by the stern. So, in this situation, in this figure, kung nasa likod yung LCG mo, nasa harap naman, nasa unahan ng LCF, ang trim ng barko mo is trim by the stern. Okay? Yan siya, trim by the stern. I think that is maliwanag. So, transpose this formula to get the trim para makuha natin yung trim. So, minus muna natin itong dalawa. Ito yan sa 0.57. So, nakuha mo na yung 0.57. Multiply mo yun siya dito sa displacement mo. So, click. Ito yan siya. Equals displacement times your value of this one, which is 0.57 plus equals. Yun na yung value niya. So, yung sa MTC times 100, so equals, okay? Yung sa MTC times 100, okay, putas yung, click mo lang to, pwede mo i-click. That will the value of your trim. So, trim now, kasi positive ka, you are trimmed by the stern. Ang anong nito, you are trimmed by the stern. Trim by stern. Okay? Trim ka ng stern, by the stern, kasi positive siya eh. So, ito yung amidship mo. Ito yung amidship mo. So, any measurement coming from the amidship going backward is positive. So, any measurement from amidship going forward is negative. Now, since ang imong trim, yung trim mo is positive, meaning you are trimmed by the stern. Okay? Mas mabigat yung kargamento dito or yung weight dito, kaya trimmed by the stern ka. Kaya positive kasi nasa positive sign ka. Mas mabigat yung weight ng bandang pupa or pupa kaysa proa. Kaya, kuhaan ka. Trim by the stern. Positive. So, yun na siya, no? Ngayon, sa number 12, kukunin natin change of drop forward. To get the change of drop forward is 1/2 LPP plus LCF over LPP times your trim. So, kunin muna natin yung LCF. Anong value ng LCF?
is negative 10. Okay, LCF is negative 0.10. Okay, confirm. Ano yung LPP natin is 215. Kalahati ng 215 is 107.5. So, kalahati ng 200 is 100. Kalahati ng 15 is 7.5. Kaya, 107.5. So, LCF. Okay? So, transpose na natin yung formula. Sabi dito, 1/2 LPP plus LCF. So, add mo itong dalawa. So, equals. Click mo lang to. Then, you add. Plus. Click mo yung LCF. Yan na magiging value mo ngayon is 107.60. Okay? Over LPP. Ito siya. Times your LPP is 215 times your trim of 0.44, which is this one. Ngayon, divide mo itong dalawa. Click mo lang to. Equals 107.6. Divide mo sa 215 yung LPP. So, yan magiging value mo ngayon o 0.500456. Multiply mo sa change of trim. Equals. Click mo lang to. Times your trim, which is this one. Enter. So, your change of trim is 0.22 forward. So, forward yan siya. Kasi gagamitin natin mamaya yan eh. Ang sunod naman natin kukunin your change of trim up. Ang formula is trim minus your change of drop forward. So yun ang formula dyan. So, equals mo lang to. Is equals your trim. What is your trim? Is 0.44. Minus mo lang your change of drop forward, which is this one. Press equals. So, your change of drop up is 0.22. Pareho sa forward. Okay? So, meron ka ng change of drop forward and up. Ngayon, apply mo na ngayon dito sa mid-drop mo. Yung mid-drop mo is 1297. Okay? So, muna ko yung 1297. This one. Okay? Kasi nakuha mo na yung displacement dito. Ano yung drop niya? So, ito na yung main drop po na 12.97. Balik ka. So, lagay mo dito 12 forward, 12.97. And up drop, 12.97. Apply mo yung change of drop forward. Which is, ito siya. So, 0.22. And up, change of drop up is 0.22. Ang gagawin mo, kasi sabi ko sa'yo, trim by the stern ka, kasi mas mabigat mas malaki ang drop mo dito sa up, maliit ang drop mo dito sa forward. Dahil mas mabigat yung weight dito sa bandang pupa, add mo lang to. So, 12.97 plus 0.22, magiging 13.19. Dito naman, i-minus mo lang kasi mas less weight siya. That will be 12.95 minus 0.22, magiging 12.75. Okay? So, magiging trim nito is 0.44, pareho dito sa kinampiyat mo na 0.44. Ito siya. Tsaka itong dalawa, pag nagtali, tama yung computation mo. So, gawin natin, halimbawa, equals, okay? Mabigat yung pupa mo, minus, yung proa is 12.44. So,
pareho siya dito. Nagtali siya dito sa computation mo how to get the trim. Ito siya. Okay? Kailangan magtali yan. So, meaning tama yung computation mo. Okay? Tanggalin na natin ito para di ka malito. Meron din ibang solution paano pagkuha ng forward and updraft. Since ito yung main drop, i-minus mo siya dito sa change of drop forward, parang ganito. Ang labas niyan, 12.75. I-add mo yung trim mo. Ano yung trim mo? Is 0.44, di ba? Then, magiging updraft mo is 13.19. Okay? Na ito na yung explanation ng drawing o yung figure. Take note na ang final LCG natin is negative 625 and LCB is negative 682. Okay? Pareho yan siya dito sa ginawa natin kanina. Ito. Okay? So, minus mo yung dalawa, ang labas niya is negative positive 0.57. Yan ang tinatawag na distance. Okay? Okay, tapos na tayo dito eh. Dito lang tayo. Just pakita ko lang sa iyo na alin ang sino yung nasa likod sa dalawa. Meaning, ang final LCG mo is nasa likod ng LCB kasi mas mahaba siya eh. Baga ko ito yung reference point mo, mahaba ang LCB kaysa LCG. Meaning, nasa likod siya ng LCB. Kasi, maliit lang siya. Ito, sobra eh. Nasa likod siya. So, maliwanag yan, no? Ganon din yan dito sa drawing. Pinakita sa drawing. Okay. Ito yung chip mo o yung gitna ng barko, yung tension mark, di ba? Kasi, parehas lang negative. So, ang measurement mo, patungo sa proa. Kasi negative eh. So, sa proa sila ang measurement from chip. So, if your LCG, final LCG is negative 25, measure ka ng 6.25 dito hanggang dito. So, ito yung vertical line mo ng final LCG. So, ganun din dito sa LCB na negative 682, mas mahaba ba siya na konti and ito magiging vertical line mo ng LCB. Okay? So, lumalabas na nasa likod siya ng LCB. So, or behind LCB. Pag behind ka o nasa likod ng LCB, ang sabi ng rule, if LCG is above or sa likod or behind LCB, then you are trimmed by the stern. Okay? You are trimmed by the stern. Kaya nga, nasa likod siya ng LCB, kaya trimmed by the stern. And another way of saying it, dahil ang weight ng barko at weight on board, mas mabigat dito sa pupa. Sa stern mabigat, kaya yung tendency niya dito is to go down. Diba, yung gravitational pull, basta kung ano yung weight dito, ang tendency is to go down yun kasi mabigat dito eh. Dito naman sa kuwan, LCB, yung tendency ng water is to push the water upward. Kasi yun ang rule ng buoyancy, to push the water upward. So, aangat yung proa, bababa dito kasi ano din dito, mabigat yung weight dito. Ito naman, tinutulak ng water pataas. That's why you are trimmed by the stern. I hope that's maliwanag, no? Now, hanggang dito lang yung one ito. Kinukuha lang natin yung forward and updraft tsaka yung trim. So, meron na tayong forward and updraft, di ba? Ito yung hinihiling ng problem. Sabi niya, find her departure draft after bunkering. So, ito yung sagot niya. This is our
final drop after bunkering. Okay? Ito is a manual computation. So, gawin natin siya by the program. Ito. Okay? Punta tayo dito sa tinatawag na form number 6. Meaning, how to find trim when handling several moderate weights. Okay? Pasok mo yung initial drop na 12.7 forward, 12.8 up, which is a problem, which is this one. So, forward drop mo is 12.70, up drop is 12.80. Okay? So, lalabas na yung, automatic na yung 12.7 na, 12.75 na min, tsaka yung trim niya na 0.10. Then, lalabas na rin yung automatic niya, yung LCF, MTC. Okay. Now, sa sunod na gawin mo rito, okay. Dito natin gawin kasi automatic to siya eh. Dito natin sa kabila. Ito, pareho lang siya dito. How to find trim when handling several moderate weights. So, ito yung LPP mo. Pasok natin yung 12 forward na 12.7. Up drop is 12.8. Ito na yung, lumabas na rin yung LCF, PTC. MTC o PTC. Okay? So, from here, pasok mo na yung weights niya. Ito yung susunod na gagawin. Pasok mo yung compartment. Ito yung weight niya. Tsaka ito yung LCG. Pareho lang yan. Ito siya, ipapasok mo lang siya doon sa program mo. Yung compartment, yung weight, tsaka yung LCG. Take note na ang total weight is 1420, okay? Pag pinasok na itong dalawa, multiply mo yung weight times yung LCG is, halimbawa ito, 23184. 23184. Ito siya, 23184, no? Halimbawa, dito sa number 4 will be 302445. Dito, 302445, okay? So, add mo itong total LCG, magiging 33127. Add mo yung weight niya is 1420, which is pareho dito sa weight natin. Okay? Ito, 1420, okay? Ganito lang siya kasimple. I-add, pasok mo lang yung drop mo rito, lalabas na yung figures dito sa itong value na to, tapos pasok mo yung weight. Diretso nakakagka dito sa departure drop mo, magiging drop mo sa after bunkering. Pasok na agad yan dito. So, your forward drop is 12.75. Tingnan mo dito. Your forward drop mo is 12.75, up drop mo is 13.19. Dito, 13.19, tsaka yung trim mo is 0.44. Ang trim mo is 0.44, okay? Dito, pinakita mo yung manual, ito naman by automatic yung program. Tapos lalabas na yung deflection mo, okay? Ang deflection mo is your main drop is 12.97. Dito mo kinuha yan. Dito mo kinuha yan. Ito. Okay. Gawin ko lang dito para makita mo. Equals. Angat ka. Then you click this should be your final main drop. Yun, lumabas siya doon, di ba? Yung main mo, equals mo lang. Ito yung magiging main mo. So, your deflection is 0. So, itong kagandahan ko nito, yung program nito,
pasok mo na yung forward at updraft mo, lalabas na kagad ditong ano ito, kasi dito kinukuha yan eh. Dito sa hydrostatic table of your main draft of 1275. Okay, punta ka sa hydrostatic table to 12.75. Okay, kaya ang gawin mo, equals mo lang yan. Halimbawa, punta ka dito sa program mo, click mo tong main draft mo, automatic yan, lalabas yan. Ayun, lumabas siya. Tapos kukunin mo na itong mga value niya, TPC, FTC, etc. Okay, halimbawa yung TPC niya is 6415, punta ka dito, TPC is 6415, MTC is 97147, MTC is 97147, okay? LCF naman is negative 0.07. Click mo to. Ayun, no. Pag-click mo yan, ibig sabihin, kinuha niya doon sa hydrostatic table dito. Dito niya kinuha yan. Pag-click mo na to, dito rin niya kinuha yan sa hydrostatic table. Ganon din to. Okay. So, automatic yan. Pag nilagay mo yung drop dito, forward and drop. Okay? Halimbawa, gawin natin 12.5. Dito magbabago to. 12.5. Tapos, halimbawa, yan lang. Lahat ito magbabago. Click. So, nagbago lahat. Pumasok na rin to. Itong 1265, pasok na agad dito sa hydrostatic table. Ito, automatic yan siya. So, yun kagandahan ng program ito. Okay? So, balik ko lang. So, bumalik siya sa dati. Okay? So, once pinasok mo lang itong forward and updraft, pasok mo rin itong yung compartment, yung weight, tsaka yung LCG, automatic na yung kuha niya, yung drop niya. Take note guys, yung ano niya rito, final, iba yung lumabas yan dito, LCG, sa manual. Okay? Kasi, pinasok natin yung initial displacement nitong, itong initial displacement, para makita mo. Yung initial displacement, itong initial displacement, yan yung 12.75. Ang program hanggang dito, ito lang pinasok, pero ito wala to. Kaya, iba yung malalabas dito. Dito wala siyang initial displacement. Yung weights lang. Pero lumabas pa rin yung drop niya na pareho lang. Okay? Okay. Ang tinatanong lang naman tinatanong lang naman dito yung ano niya eh, find her departure drop after bunkerings. So, yun ang sagot niya, no? Ito yung sagot niya. Ito lang drop na ito. Okay? Ngayon, ang gagawin natin, meron akong ipaliwanag sa inyo na halimbawa hindi man ang bunkering ang ano natin. Hindi man bunker ang ano natin. Ang ikakarga natin. Halimbawa naman, kargamento. Let's say, kahit anong kargamento, let's say, sabihin natin na grains or coal na lang, o iron ore. Pero yung weight niya, pareho lang. 1420. Total weight of the load is 140. Pero ang cargamento ay iron ore. So, gamitin ko yung automatic na program. Pareho lang yan. For number 6, ito lang yan. Okay? So, pinasok mo natin yung forward and updraft. So, ito na yung main drop mo, di ba? So,
bago yung matapos yung kargamento sa to get the remaining cargo to load, yung pilot, yung drop surveyor tsaka si shipmate magbasa ng drop rating, di ba? To compute the remaining cargo to load. Halimbawa, nag-usap sila na ito talaga yung drop reading nila sa forward, saka ito yung drop reading nila sa up. Okay? Tapos ito naman yung reading nila sa made port na pareho silang reading. Halimbawa is 12.75. Okay? Sa pabor, sa estribor naman, pareho lang 12.75. Okay? Pareho lang silang reading. So, ang made mo is 12.75. Tapos, yung local density na sa pantalan is 1.025 hanggang doon sa natapos yung kargamento is 1.025. Okay? Ngayon, tanggalin natin to para di ka malito. Ngayon, yung total weight ng kakarga is 1,420, di ba? Okay guys, bago ko gawin na to. Di ba ang departure drop natin is ang main drop departure drop natin is 12.97. Yan ang magiging target drop natin. Yeah? So, 12.97, ang gagawin mo, yung 12.97, yan ang magiging mid final departure mo. So, pasok mo no, 12.97. Automatic na lalabas kagad yung recommended cargo to load for trimming. Okay? Ito yung recommended niya. Pero yung ang weight, halimbawa na ilo-load mo talaga sa as per loading plan, halimbawa loading plan, ang weight na ilo-load mo is should be 1,420 according to your loading plan or sequence. Pero as per the program, sabi niya, i-load mo ditong 1,414.27. Paano nakuha to? So, ito yan siya, guys. Ito yan siya. Take out. Press mo equals. Ito yung, guys, sinkage. Ito siya, sinkage. Okay, click mo yan. Lumabas na siya, K8, K, and 8. Okay. Tapos, multiply times yung TPC niya na M3, value ng 64.28. Click mo yan. Lumabas na siya dito, times 100, guys. Times 100 lang yan. Tapos equals, doon, lumabas siya uli. 1414.27. Ulitin ko. Ganyan. Click mo lang equals. Sinkage yan. Yung sinkage na value na 0.22, click mo yan. Times, or multiply mo, times itong TPC, which is 6428. M, row 3. Click mo yan. Ayun, lumabas siya. M3 times 100. Constant yan siya, 100. Constant, 100. Then you press enter. Yan ang recommended niya cargo to load for trimming. 1,414.27. Itong sinkage niya, ang value nito, nakukuha yan sa your departure drop of 12.97 minus your 12.75 is your sinkage of 0.22. Okay? Dito, para makita nyo. Equals.
click yung departure drop mo minus your mid drop. Yun, lumabas siya 0.22. Ito yan siya. Okay, so I hope maliwanag yan. Then, you follow this arrow, guys. Sabi niya, itong recommend ko, sabi ng program, ipasok mo tong 141414. Sabi niya, ipasok mo to. So, ipasok natin, halimbawa lang, 1414. Para wala ng decimal, pasok mo yan. So, once pinasok mo yan, results after loading, take note of your mid drop is 12.97. Pareho siya dito. And your sinkage is 0.22. Pareho yan dito. So, ibig sabihin, pag sinundan mo to yung recommended niya cargo to load, eksakto talaga yung figure niya ilalagay dito. Sundin natin yung selling plan, loading plan, sa loading sequence mo or load indicator na ito yung recommended na ikarga mo, 1,420. Okay? So, lagay natin. Pwede naman kasi mo baguhin yan eh. Basta yellow cells, pwedeng baguhin. 1420, di ba? Sabi 1420 o 1420. So, halimbawa, yan ang recommended ng loading plans or loading plan mo. Okay. Loading sequence. Press. Lumabas na siya 120. Ano magiging niya rito? Mid drop niya. Take note kasi sobra siya ng how much eh. Magkano sobra niya? Sobra lang siya ng 6 tons, di ba? Pero lalabas pa rin yung drop niya. Pero tingnan mo yung figure niya, sobra siya ng konti kaysa dito. Sobra din siya ng konti kaysa dito. Kasi sobra siya ng 6 tons. Okay? Di ba yung sa actual sa loading sequence mo 1420 halimbawa, pero recommended na program is 1414, kaya 6 tons lang yung diferensya. But anyway, halimbawa sundin natin tong loading sequence na recommended na 1440. Okay? Ngayon, sabi dito, then go to trim holes 2. Punta ka dito sa trim holes 2. Yun, lumabas yung 1420. Ito yung initial drop mo, main drop, automatic na to. Halimbawa, yung trimming hold mo is 2 and 6. 2 and 6, okay. 2, hold number 2, and 6. Yan magiging trimming hold mo, okay? Ano magiging kargamento na i-load mo sa number 2 at saka number 6? Okay? Halimbawa, yung trim mo is lagay natin, sundin natin yung 0.44 na trim mo. Okay? So, na yun yung trim na required trim mo na 12.44. Balik na dito, which is this one, guys. Trim na trim na 12.44, okay? Or this one. So, yung trim natin kailangan 12.44. So, ilagay natin dito 0.44. Then, ano magiging departure? Ano magiging ikakarga mo sa hold number 2? Number 2, you load 251. I-run out na lang natin. 251. Bakit ka dito? Lagay mo 251. 251. Enter. So, number 6 should be 1169.
Yun, lumabas sa 1169. And your departure drop would be forward is 12.75, updraft is 13.19, trim is 0.44, 12 is, mean is 12.97. So, again, forward is 12.75. Yun. Updraft is 13.19. 13.19. Your trim is 0.44. Trim is 0.44. Okay. And your main drop is 12.97. Main drop is 12.97. Okay. So, with this program, kuha mo na kagad yung departure drop mo. Ito naman ang deflection mo. 0, 0. So, where did I get this one? Main drop. Watch mo yan. Kayat ka dito. I'm sorry, hindi pala dyan. Dito sa form number 6. Ito yung main drop mo. Click mo yan. Yan, lumabas siya dito. And your main drop was, ito yan siya. Then your deflection is 0, 0. Okay? Then you go to by trim table. Take note guys, pareho lang sila dito. Main drop mo. Yung departure drop mo. Forward is 12.75, 13.19, up. And trim is 0.44 and 12.97 mean. That is for number 6. Trim 2 holes, pareho lang din sila. Then, punta tayo sa by trim table. So, by trim table, ito yung kargamento mo na iloload for trimming. So, number 2, you load 251, 6, 11, 69, which is this one. 251, 1169. Tsaka pasok na yung LCG niya dyan. So, sa cargo 6 and 2, hanapin mo yung forward and up correction sa trim table mo. So, pupunta ka sa trim table and hold number 2. Okay, trim table. Ito yung drop. Ito yung cargo hold mo. So, in number cargo hold, now your drop, departure drop nimo is almost 13 meters yung mean mo, di ba? So, dito ka sa 13 meters kuha ng value. So, in hold number 2, sa 13 meters, ito yung forward and up correction niya. Ito to. So, forward correction is 4.8, up correction is negative 1.7. Ganoon din sa hold number 7. Okay, hold number 7. Oh, number 6, I'm sorry. Forward correction is negative 0.6 and up correction is negative 3.7. So, i-apply natin to. So, in hold number 2, forward correction is 4.8. Here, 4.8. And up correction is negative 1.7. Negative 1.7. Okay, correct. Then we go to hold number 6. Hinighlight ko lang para makita agad. Forward correction and hold number 6 is negative 0.6. Negative 0.6 and up correction is 3.7. Positive. 3.7. Okay? Once confirm, may pasok mo tayo yung correction na to. Labas kagad yung drop niya. Departure drop mo is forward is 12.75, up drop is 13.19, main drop is 12.97, your main is 12.97, your trim is 00. Pareho siya dito. Forward 12.95, up drop is 13.19, up drop is 13.19, your trim is 0.44, 0.44, and your main drop is 12.97. Okay, main drop is 12.97, and your reflection is 0. Okay,
So guys, meron pang isang solution dyan. Ito siya. So number 6, ikakarga mo muna sa number 6 para meron kang magandang trim bago mo ka mag-load sa number 2. So number 6, ang iloload mo 66, 11, 11, 1169. Ito. Correction niya is negative 0.6. Ito. And number up, correction is 3.7. Ito pareho. So number 2, you load 251. 251. Forward correction is 4.8. 4.8. And up correction is negative 1.7. Ito siya. Okay? So, ito yung initial drop mo is 12.7 forward, up is 12.80. So, pag niload mo tong 1169, ito magiging initial drop mo. 12.63 forward, up 13.23. Carry down, carry down. Tapos mag-load dito sa number 6, number 2 ka naman. Then you load 251. After loading 251, your final drop forward will be 12.75, up drop will be 13.19, trim will be 0.44, your main is 12.97, and your deflection is 0. Pareho lang sila. So, pareho sila, oh. Forward, up, main, trim, okay? So, your deflection is 0. Pang-apat, guys. Meron tayong pang-apat. I think this one pang-apat. Okay. Ito yung pang-apat. This is for number 7, large weights. How to find drop and trim when handling weights involving large changes in mean drop. So, your initial density is 1.025, which is this one. Okay, until completion of 1.025. Okay, then you put your initial drop of 12.7, up drop is 12.8. Then you scroll down, pasok mo yung weights mo, which is this one. So, pasok mo lahat to. Okay. Dito mo siya ipasok. Pareho lahat yan. Then, lalabas yung pasok mo yung local density mo, which is this one. Okay. Initial and final density. I'm sorry. Tapos lalabas yung, ito yung mid drop mo. Main drop was 12.97. Then your drop forward is 12.75, which is the same here. Okay, 12.75 or here. 12.75. Yung up drop is 13.19. Up drop is 13.19. Your trim is 0.44. Trim 0.44. And your mean drop is 12.97. Your mean drop is 12.97. And you have a 0 deflection here. The deflection is 0. Okay? So guys, you have meron kang form number 7, trim table, trim 2 holds, saka form number 6. Okay? Apat na program na to back you up ang magiging resulta ng departure drop mo. For me guys, napaka-magandang program to kasi dalawa yung backup program mo eh. Hindi ka mawawala. Bali accurate siya. Okay. There's another solution that I will explain to you. Okay guys. Balik tayo dito sa isa, no? Yung, ito siya, hindi siya connected to sa kwan. Hindi siya connected na sa kabila na konektado siya sa iba-ibang program. Ito,
Nagsosolo lang to. Okay, di ba pinasok na natin yung forward updraft, yung ito, tsaka yung kargamento, no? Lalabas na yung departure draft niya dito, no? Ito, lang to, hindi siya interconnected. Solo lang siya. Pero simple lang siya kasi papasok mo lang ito, tsaka yung initial draft mo, labas na kagad yung departure draft mo, which is this one. Okay. Now, if you remember, ang recommended ng loading sequence or loading plan mo is 1,420, di ba? So, pasok natin dito. Ito to siya. Ito. So, ipasok natin siya dito. Pasok kaya siya dito. 1,420. Okay? Yan. Dito guys, sa initial draft, meron siyang TPC. Yung initial draft niya, meron TPC niya 6415. Pasok kaya dito sa 6415. Lagay ko lang siya dito. 64.15. Okay, 6415, diba? Itong, total remaining cargo to load, divide mo siya dito sa TPC mo. So, ang gagawin mo, equals, click mo to, tapos divide yung TPC, initial TPC. So, 22.14 centimeters to siya. I-convert mo to siya sa meters. So, ang gagawin mo, equals, click mo tong centimeters, divide mo sa 100 para magiging meters siya. Ang lalabas niya is 0.22. Ito na siya, 0.22. Your present drop is, main drop is 12.75, which is, ito siya. Okay, kita mo yan. 12.75. And this will be your sinkage, guys, which is 0.22. Pag inad mo itong dalawa, ito magiging departure drop of 12.97, which is this one. Okay? Okay. Halimbawa, di mo pa alam yan. So, di mo pa alam yung departure drop mo, pero alam mo yung total cargo to load. Ito yung TPC initial. Divide mo ng ito, lalabas yung sinkage mo, which is this one. Add mo itong dalawa kasi ito yung main drop mo. O kaya ito yung main drop. Ang magiging departure drop is 12.97. So, ang gagawin mo, ito siya, ilagay mo siya dito. Direkta. Okay. 12.97. Yun. Lalabas na kayo yung recommended na cargo to load. Okay. And another point, guys. Itong recommended cargo to load, itong TPC niya, which is, ano to siya, L2, yung TPC niya, guys, dito kinuha niya yan sa 1297 na departure made niya. Mag-interpret ka sa TPC niya, lalabas siya 6428. Dahil ito yung ginagamit na TPC. Huwag mong gamitin itong TPC sa final to get this recommended cargo to load. Huwag to. Ang kukunin mo yung TPC mo sa final made departure drop mo na 12.97, interpolate mo yung TPC niya, itong lalabas niya TPC. Pareho lang yan dito, guys. Kaya pag itong final made drop mo, ang ginagamit, interpolate mo yung TPC niya, lalabas 6428. Hindi niya ginagamit tong local TPC. Kaya click mo yan, K8, itong sinkage niya, K in 8. And M3. So, 6428 ang ginagamit niya. Hindi ito. When you get your final recommended to load, itong gagamitin mo na interpolated na TPC sa drop departure mo na 1297. Okay? I hope na klaro kayo na siya. And I go back to the
Where is that? Ito siya. Okay? Kaya lang ito, pinakita lang dito yung recommended cargo to load. Pero actually, ang hinahanap lang natin yung departure drop niya, which is this one. Tapos natin i-load tong figures nito ng bunkers. Okay? From your initial drop of 12.7 forward and up drop is 12.80. So, yun lang guys. Pinakita ko lang sa inyo na itong part na ito, which is you add your cargo, less you discharge your cargo, or you want to ship your cargos. That's why ginawa ko lang ganito. Pero pag nag-add ka, pwede mo siyang gamitin. Gawin mo positive. Pag nag-discharge yung cargo, yung load, gawin mo negative, and ship. Siyempre, bago-baguhin mo yung weight dito para magkaroon ka ng ship o cargos. So, that's it guys. Sana magustuhan nyo yung program or yung explanation na kung if you like, please click the like button, share, and subscribe. And please don't forget to click the notification bell. Maraming salamat sa panonood and have a good day.